Madilim pa lamang ang kalangitan nang unti-unting magmulat ng mga mata si Elmer. Ang malamig na simoy ng hangin ay tumatagos sa manipis na karton na nagsisilbi nilang higaan. Katabi niya ang kanyang asawa na si Claring, mahimbing pa ring natutulog habang yakap ang lumang kumot na halos hindi na makapigil sa ginaw ng madaling araw. Sa ilalim ng lumang tulay sa gilid ng lungsod, sila naninirahan sa loob ng mahigit 5 taon. Wala silang sariling bahay, wala silang lupang matatawag na kanila, at lalong wala silang kasiguruhan kung saan kukuha ng pagkain sa bawat araw. Ngunit sa kabila ng kanilang kahirapan, hindi kailanman nawala ang kanilang pagmamahalan at pananampalataya. Tahimik na bumangon si Elmer upang hindi magising ang asawa. Lumapit siya sa ilog at nagsalok ng kaunting tubig gamit ang lumang plastik na bote. Naglinis siya ng mukha bago bumalik. Makalipas ang ilang minuto ay nagising din si Claring. "Maaga ka na namang bumangon," sabi nito habang nakangiti. "Kailangan nating maunahan ng ibang namamalimos. Baka mas maraming taong dumaan ngayon." Tumango si Claring. Hindi na bago sa kanila ang ganoong usapan. Araw-araw ay pareho lamang ang kanilang ginagawa. Lalakad sila ng ilang kilometro patungo sa simbahan, sa palengke o sa terminal ng bus upang humingi ng kaunting limos. Hindi sila namimilit, hindi sila nananakot. Hindi rin sila nagsisinungaling. Tahimik lamang silang humihingi ng tulong. Marami ang dumaraan na tila hindi sila nakikita. May ilan ding nagtataboy sa kanila, ngunit meron ding mababait na tao. May nagbibigay ng 5 piso, minsan 10. Kapag napakaswerte nila, may mag-aabot ng 100 piso o pagkain. Iyon na ang itinuturing nilang biyaya. Habang naglalakad papunta sa simbahan ay napansin ni Claring ang isang batang babae na umiiyak sa gilid ng kalsada. Lumapit siya rito. "Bakit ka umiiyak, anak?" "Nawala po ang baon ko." Hinimas ni Claring ang buhok ng bata. Wala silang pera, ngunit binuksan niya ang maliit nilang supot. May natitira pa silang isang pandesal na balak sana nilang pagsaluhan. Iniabot niya yon sa bata. "Kainin mo muna ito." Nagulat si Elmer. "Claring, iyon na lang ang pagkain natin." Ngumiti ang kanyang asawa. "Makakahanap pa tayo. Mas kailangan niya." Napayuko si Elmer. Sa kabila ng kanilang paghihirap, ang asawa niya pa rin ang nagtuturo sa kanya ng tunay na kabutihan. Makalipas ang ilang minuto ay dumating ang ina ng bata. Halos maiyak ito sa pasasalamat nang makita ang anak. Maraming ulit silang pinasalamatan. May inilabas itong 50 piso bilang kapalit. Ngunit magalang na tumanggi si Claring. "Hindi po namin ginawa iyon para sa pera." Lalong humanga ang babae. Hindi man niya napilit ang mag-asawa na tanggapin ang pera. Nagpasya siyang bumili ng 2 supot ng mainit na lugaw para sa kanila. Habang kumakain ay napaluha si Elmer. Napakabuti talaga ng Diyos. Tumango si Claring. Hindi niya tayo pinababayaan. Lumipas ang buong umaga. Nakalikom sila ng halos 130 piso. Sapat lamang yon para sa kaunting pagkain. Habang pauwi ay napadaan sila sa maliit na tindahan. Napansin ni Elmer ang isang matandang lalaki na tila nalulungkot habang nakatitig sa isang tiket ng loto. Lumapit ang matanda sa kanya. "Iho, maaari mo bang samahan akong tumawid?" Agad siyang inalalaya ni Elmer. Pagkatapos nilang makatawid ay ngumiti ang matanda. "Maraming salamat." "Walang anuman po." Napansin ni Elmer na nahulog ang tiket ng loto mula sa bulsa ng matanda. Agad niya itong pinulot. "Po, nahulog po ang tiket ninyo." Nagulat ang matanda. "Naku, akala ko nawala na." Tinanggap nito ang tiket. Maya-maya ay naglabas siya ng isang bagong tiket. "Ito ang sayo." Nagulat si Elmer. "Hindi po maaari." "Tanggapin mo, regalo ko." "Pero hindi naman po kami tumataya." Ngumiti ang matanda. Minsan ang biyaya ay dumarating sa paraang hindi natin inaasahan.
Hindi na nakatanggi si Elmer. Tinanggap niya ang tiket. Pagbalik niya kay Claring ay ipinakita niya ito. Ano kaya ang gagawin natin dito? Ngumiti si Claring. Itago natin. Paano kung manalo? Napatawa silang dalawa. Napakalabo niyan. Oo nga. Maingat nilang inilagay ang tiket sa lumang Biblia na lagi nilang dala. Para sa kanila, wala iyong halaga. Mas mahalaga pa rin ang makahanap ng makakain kinabukasan. Ngunit hindi nila alam na ang maliit na papel na yon ang unti-unting magbabago sa kanilang kapalaran. Sa gabing iyon ay magkatabing humiga sina Elmer at Claring sa ilalim ng tulay. Habang nakatingin sa mga bituin, mahina silang nanalangin. Hindi man po kami mayaman, salamat pa rin sa panibagong araw. Bigyan ninyo po kami ng lakas na harapin ang bukas. At kung may biyayang nakalaan para sa amin, ipagkaloob ninyo lamang ito sa tamang panahon. Isinara nila ang kanilang mga mata na puno ng pag-asa. Hindi nila batid na ang kanilang buhay ay nasa simula pa lamang ng isang pambihirang pagbabago. Muling sumikat ang araw sa lungsod na tila walang ipinagkaiba sa mga nagdaang umaga. Maagang nagising sina Elmer at Claring sa ilalim ng lumang tulay. Dala ang parehong pag-asang sana ay may sapat silang makuhang pagkain sa maghapon. Tahimik na inayos ni Claring ang kanilang mga gamit. Isang lumang kumot, 2 plastik na lalagyan ng tubig, ilang pirasong damit, at ang kupas na Bibliyang nagsisilbing isa sa kanilang pinakamahalagang ari-arian. Habang inililigpit niya ito, hindi niya napansin ang maliit na tiket ng loto na bahagyang nakausli sa pagitan ng mga pahina. Elmer, tawag niya. Dala mo ba ang supot natin? Oo. Sagot nito habang isinasabit sa balikat ang lumang bag. Muli silang naglakad patungo sa sentro ng lungsod. Habang papalapit sila sa simbahan, unti-unti nang dumadami ang mga taong nagmamadaling pumasok sa trabaho. May ilang nagbigay ng 5 piso, may nag-abot ng tinapay, mas marami ang dumaan nang hindi man lamang sila nilingon. Hindi na bago yon sa mag-asawa. Sa halip na magreklamo, nagpasalamat sila sa bawat biyayang kanilang natatanggap. Pagsapit ng tanghali ay nakalikom sila ng halos 80 piso. Sapat lamang iyon upang makabili ng 2 pirasong pandesal at tig-1 baso ng mainit na kape sa isang maliit na karinderya. Habang kumakain, napansin ni Elmer ang isang matandang babaeng hirap na hirap buhatin ang 2 mabibigat na bayong ng gulay. Agad siyang tumayo. Nay, ako na po ang magbubuhat. Ngumiti ang matanda. Salamat, iho. Inihatid niya ang mga bayong hanggang sa sakayan ng tricycle. Bilang pasasalamat, nag-abot ang matanda ng 100 piso. Ngunit tulad ng dati, nahihiyang tumanggi si Elmer. Nakatulong lang po ako. Pinilit siya ng matanda. Kung hindi mo tatanggapin, sasama ang loob ko. Napangiti si Elmer at tinanggap ang pera. Pagbalik niya kay Claring, ay agad niyang iniabot ang salapi. May pambili na tayo ng hapunan. Napaluha si Claring. Talagang hindi tayo pinapabayaan. Pagkatapos nilang kumain ay nagpasya silang dumaan sa isang maliit na tindahan upang bumili ng kaunting bigas at delata. Habang hinahalongkat ni Claring ang kanilang bag, nahulog ang lumang Biblia sa lupa. Kasabay nito ang maliit na tiket ng loto. Napulot ito ni Elmer. Claring, nandito pa pala ito. Napangiti ang babae. Akala ko nawala na. Pinagmasdan nila ang manipis na papel. Halos kupas na ang mga numero dahil sa ilang araw na pagkakatago. Ano kayang petsa ng bulahan? Tanong ni Elmer. Hindi ko rin alam. Napakamot siya sa ulo. Kung gusto mo, itapon na lang natin. Tahimik si Claring. Maya-maya ay umiling siya. Huwag muna. Bakit? Hindi naman ito mabigat. Itago na lang natin. Ngumiti si Elmer. Sige. Ibinalik niya ang tiket sa loob ng Biblia.
Sa kabilang dako ng tindahan ay narinig nila ang pag-uusap ng dalawang lalaki. May nanalo raw ng jackpot nitong nakaraang linggo. Oo, pero wala pa yatang kumukuha. Napatingin si Elmer kay Clearing. Malaki kaya ang premyo? Siguro. Ngunit agad din nilang inalis sa isip ang usapan. Hindi nila kailanman naisip na maaari silang maging bahagi ng ganoong kwento. Sa kanilang pananaw ang loto ay para lamang sa mga taong may kakayahang tumaya linggo-linggo. Hindi para sa mga tulad nilang halos walang makain. Lumipas ang hapon na wala nang gaanong nagbibigay ng limos. Habang naglalakad pa uwi ay bumuhos ang malakas na ulan. Tumakbo sila sa isang waiting shed kasama ang iba pang mga taong nagpapasilong. Sa isang sulok ay may isang batang lalaki na nanginginig sa lamig. Wala itong payong at basang-basa ang suot. Tahimik na hinubad ni Elmer ang manipis niyang jacket. Ipinasuot niya ito sa bata. "Kuya, paano po kayo?" tanong ng bata. "Ayos lang ako." Napatingin si Clearing sa asawa. Alam niyang yun na lamang ang tanging pananggalang ni Elmer sa malamig na gabi. Ngunit wala itong pag-aalinlangan. Nakangiting pinanood ni Clearing ang kanyang asawa. Sa isip niya, maaring wala silang kayamanan sa buhay, ngunit mayaman sila sa kabutihan. Makalipas ang ilang minuto ay tumigil ang ulan. Habang palabas sila ng waiting shed, isang lalaking nakasaksi sa ginawa ni Elmer ang lumapit. Hindi ko madalas makita ang ganoong kabutihan. Nag-abot ito ng isang supot na naglalaman ng tinapay, gatas at ilang dilata. Wala po itong kapalit. Sana makatulong. Paulit-ulit silang nagpasalamat. Sa gabing iyon, busog silang natulog sa ilalim ng tulay. Bago ipikit ang kanilang mga mata, inilabas muli ni Clearing ang lumang Biblia. Napansin niyang muli ang tiket ng loto. Maingat niya itong ipinasok sa pagitan ng mga pahina. Kung may plano ang Diyos para rito, mahina niyang sabi, darating ang tamang panahon. Tahimik na tumango si Elmer. Hindi nila alam na ilang araw na lamang ang naghihiwalay sa kanila at sa balitang tuluyang magpapabago sa kanilang buhay. 3 araw ang lumipas mula nang matanggap ni na Elmer at Clearing ang tiket ng loto. Nanatili pa rin ang kanilang payak na pamumuhay. Araw-araw ay maaga silang bumabangon, nagdarasal at nagtutungo sa simbahan at palengke upang humingi ng tulong sa mga taong may mabubuting puso. Hindi sila umaasa sa himala. Ang tanging hangad nila ay makatawid sa bawat araw ng may pagkain at kapayapaan sa puso. Isang umaga, habang nakaupo sila sa lilim ng isang punong akasya malapit sa terminal ng bus, narinig nila ang malakas na usapan ng 2 konduktor. Grabe ang jackpot nitong linggo. Oo nga, mahigit 200 milyong piso raw. Ang sabi pa, wala pa ring lumalabas na nanalo. Mahimbing pa ring natutulog habang yakap ang lumang kumot. Wala silang lupang matatawag na kanila at lalong wala silang kasiguruhan kung saan kukuha ng pagkain sa bawat araw. Ngunit sa kabila ng kanilang kahirapan, hindi kailanman nawala ang kanilang pagmamahalan at pananampalataya. Tahimik na bumangon si Elmer upang hindi magising ang asawa. Lumapit siya sa ilog at nagsalok ng kaunting tubig gamit ang lumang plastik na bote. Naglinis siya ng mukha bago bumalik. Makalipas ang ilang minuto ay nagising din si Clearing. "Maaga ka na namang bumangon," sabi nito habang nakangiti. "Kailangan nating maunahan ng ibang namamalimos. Baka mas maraming taong dumaan ngayon." Tumango si Clearing. Hindi na bago sa kanila ang ganoong usapan. Araw-araw ay pareho lamang ang kanilang ginagawa. Lalakad sila ng ilang kilometro patungo sa simbahan, sa palengke o sa terminal ng bus upang humingi ng kaunting limos. Hindi sila namimilit, hindi sila nananakot. Hindi rin sila nagsisinungaling. Tahimik lamang silang humihingi ng tulong. Marami ang dumaraan na tila hindi sila nakikita.
May ilan ding nagtataboy sa kanila, ngunit meron ding mababait na tao. May nagbibigay ng 5 piso, minsan 10. Kapag napakaswerte nila, may mag-aabot ng 100 piso o pagkain. Iyon na ang itinuturing nilang biyaya. Habang naglalakad papunta sa simbahan ay napansin ni Claring ang isang batang babae na umiiyak sa gilid ng kalsada. Lumapit siya rito. "Bakit ka umiiyak, anak?" "Nawala po ang baon ko." Hinimas ni Claring ang buhok ng bata. Wala silang pera, ngunit binuksan niya ang maliit nilang supot. May natitira pa silang isang pandesal na balak sana nilang pagsaluhan. Iniabot niya yon sa bata. "Kainin mo muna ito." Nagulat si Elmer. "Claring, iyon na lang ang pagkain natin." Ngumiti ang kanyang asawa. "Makakahanap pa tayo. Mas kailangan niya." Napayuko si Elmer. Sa kabila ng kanilang paghihirap, ang asawa niya pa rin ang nagtuturo sa kanya ng tunay na kabutihan. Makalipas ang ilang minuto ay dumating ang ina ng bata. Halos maiyak ito sa pasasalamat nang makita ang anak. Maraming ulit silang pinasalamatan. May inilabas itong 50 piso bilang kapalit. Ngunit magalang na tumanggi si Claring. "Hindi po namin ginawa iyon para sa pera." Lalong humanga ang babae. Hindi man niya napilit ang mag-asawa na tanggapin ang pera. Nagpasya siyang bumili ng 2 supot ng mainit na lugaw para sa kanila. Habang kumakain ay napaluha si Elmer. Napakabuti talaga ng Diyos. Tumango si Claring. Hindi niya tayo pinababayaan. Lumipas ang buong umaga. Nakalikom sila ng halos 130 piso. Sapat lamang yon para sa kaunting pagkain. Habang pauwi ay napadaan sila sa maliit na tindahan. Napansin ni Elmer ang isang matandang lalaki na tila nalulungkot habang nakatitig sa isang tiket ng loto. Lumapit ang matanda sa kanya. "Iho, maaari mo bang samahan akong tumawid?" Agad siyang inalalaya ni Elmer. Pagkatapos nilang makatawid ay ngumiti ang matanda. "Maraming salamat." "Walang anuman po." Napansin ni Elmer na nahulog ang tiket ng loto mula sa bulsa ng matanda. Agad niya itong pinulot. "Po, nahulog po ang tiket ninyo." Nagulat ang matanda. "Naku, akala ko nawala na." Tinanggap nito ang tiket. Maya-maya ay naglabas siya ng isang bagong tiket. "Ito ang sayo." Nagulat si Elmer. "Hindi po maaari." "Tanggapin mo, regalo ko." "Pero hindi naman po kami tumataya." Ngumiti ang matanda. Minsan ang biyaya ay dumarating sa paraang hindi natin inaasahan. Hindi na nakatanggi si Elmer. Tinanggap niya ang tiket. Pagbalik niya kay Claring ay ipinakita niya ito. "Ano kaya ang gagawin natin dito?" Ngumiti si Claring. "Itago natin." "Paano kung manalo?" Napatawa silang dalawa. "Napakalabo niyan." "Oo nga." Maingat nilang inilagay ang tiket sa lumang Biblia na lagi nilang dala. Para sa kanila, wala iyong halaga. Mas mahalaga pa rin ang makahanap ng makakain kinabukasan. Ngunit hindi nila alam na ang maliit na papel na yon ang unti-unting magbabago sa kanilang kapalaran. Sa gabing iyon ay magkatabing humiga sina Elmer at Claring sa ilalim ng tulay. Habang nakatingin sa mga bituin, mahina silang nanalangin. "Hindi man po kami mayaman. Salamat pa rin sa panibagong araw. Bigyan ninyo po kami ng lakas na harapin ang bukas. At kung may biyayang nakalaan para sa amin, ipagkaloob ninyo lamang ito sa tamang panahon." Isinara nila ang kanilang mga mata na puno ng pag-asa. Hindi nila batid na ang kanilang buhay ay nasa simula pa lamang ng isang pambihirang pagbabago. Muling sumikat ang araw sa lungsod na tila walang ipinagkaiba sa mga nagdaang umaga. Maagang nagising sina Elmer at Claring sa ilalim ng lumang tulay, dala ang parehong pag-asang sana ay may sapat silang makuhang pagkain sa maghapon. Tahimik na inayos ni Claring ang kanilang mga gamit, isang lumang kumot, 2 plastik na lalagyan ng tubig, ilang pirasong damit,
at ang kupas na Bibliyang nagsisilbing isa sa kanilang pinakamahalagang ari-arian. Habang inililigpit niya ito, hindi niya napansin ang maliit na tiket ng loto na bahagyang nakausli sa pagitan ng mga pahina. "Elmer," tawag niya, "dala mo ba ang supot natin?" "Oo," sagot nito habang isinasabit sa balikat ang lumang bag. Muli silang naglakad patungo sa sentro ng lungsod. Habang papalapit sila sa simbahan, unti-unti nang dumadami ang mga taong nagmamadaling pumasok sa trabaho. May ilang nagbigay ng 5 piso, may nag-abot ng tinapay, mas marami ang dumaan nang hindi man lamang sila nilingon. Hindi na bago yon sa mag-asawa. Sa halip na magreklamo, nagpasalamat sila sa bawat biyayang kanilang natatanggap. Pagsapit ng tanghali ay nakalikom sila ng halos 80 piso. Sapat lamang iyon upang makabili ng 2 pirasong pandesal at tig-1 baso ng mainit na kape sa isang maliit na karinderya. Habang kumakain, napansin ni Elmer ang isang matandang babaeng hirap na hirap buhatin ang 2 mabibigat na bayong ng gulay. Agad siyang tumayo. "Nay, ako na po ang magbubuhat." Ngumiti ang matanda. "Salamat, iho." Inihatid niya ang mga bayong hanggang sa sakayan ng tricycle. Bilang pasasalamat, nag-abot ang matanda ng 100 piso. Ngunit tulad ng dati, nahihiyang tumanggi si Elmer. "Nakatulong lang po ako." Pinilit siya ng matanda. "Kung hindi mo tatanggapin, sasama ang loob ko." Napangiti si Elmer at tinanggap ang pera. Pagbalik niya kay Claring, ay agad niyang iniabot ang salapi. "May pambili na tayo ng hapunan." Napaluha si Claring. Talagang hindi tayo pinapabayaan. Pagkatapos nilang kumain ay nagpasya silang dumaan sa isang maliit na tindahan upang bumili ng kaunting bigas at delata. Habang hinahalongkat ni Claring ang kanilang bag, nahulog ang lumang Biblia sa lupa. Kasabay nito ang maliit na tiket ng loto. Napulot ito ni Elmer. "Claring, nandito pa pala ito." Napangiti ang babae. "Akala ko nawala na." Pinagmasdan nila ang manipis na papel. Halos kupas na ang mga numero dahil sa ilang araw na pagkakatago. "Ano kayang petsa ng bulahan?" tanong ni Elmer. "Hindi ko rin alam." Napakamot siya sa ulo. "Kung gusto mo, itapon na lang natin." Tahimik si Claring. Maya-maya ay umiling siya. "Huwag muna." "Bakit?" "Hindi naman ito mabigat. Itago na lang natin." Ngumiti si Elmer. "Sige." Ibinalik niya ang tiket sa loob ng Biblia. Sa kabilang dako ng tindahan ay narinig nila ang pag-uusap ng 2 lalaki. May nanalo raw ng jackpot nitong nakaraang linggo. "Oo, pero wala pa yatang kumukuha." Napatingin si Elmer kay Claring. "Malaki kaya ang premyo?" "Siguro." Ngunit agad din nilang inalis sa isip ang usapan. Hindi nila kailanman naisip na maaari silang maging bahagi ng ganoong kwento. Sa kanilang pananaw, ang loto ay para lamang sa mga taong may kakayahang tumaya linggo-linggo. Hindi para sa mga tulad nilang halos walang makain. Lumipas ang hapon na wala nang gaanong nagbibigay ng limos. Habang naglalakad pa uwi, ay bumuhos ang malakas na ulan. Tumakbo sila sa isang waiting shed kasama ang iba pang mga taong nagpapasilong. Sa isang sulok ay may isang batang lalaki na nanginginig sa lamig. Wala itong payong at basang-basa ang suot. Tahimik na hinubad ni Elmer ang manipis niyang jacket. Ipinasuot niya ito sa bata. "Kuya, paano po kayo?" tanong ng bata. "Ayos lang ako." Napatingin si Claring sa asawa. Alam niyang iyon na lamang ang tanging pananggalang ni Elmer sa malamig na gabi. Ngunit wala itong pag-aalinlangan. Nakangiting pinanood ni Claring ang kanyang asawa. Sa isip niya, maaring wala silang kayamanan sa buhay, ngunit mayaman sila sa kabutihan. Makalipas ang ilang minuto ay tumigil ang ulan. Habang palabas sila ng waiting shed, isang lalaking nakasaksi sa ginawa ni Elmer ang lumapit. "Hindi ko madalas makita ang ganoong kabutihan."
Nag-abot ito ng isang supot na naglalaman ng tinapay, gatas at ilang dilata. Wala po itong kapalit. Sana makatulong. Paulit-ulit silang nagpasalamat. Sa gabing iyon, busog silang natulog sa ilalim ng tulay. Bago ipikit ang kanilang mga mata, inilabas muli ni Claring ang lumang Biblia. Napansin niyang muli ang tiket ng loto. Maingat niya itong ipinasok sa pagitan ng mga pahina. Kung may plano ang Diyos para rito, mahina niyang sabi, darating ang tamang panahon. Tahimik na tumango si Elmer. Hindi nila alam na ilang araw na lamang ang naghihiwalay sa kanila at sa balitang tuluyang magpapabago sa kanilang buhay. 3 araw ang lumipas mula nang matanggap ni na Elmer at Claring ang tiket ng loto. Nanatili pa rin ang kanilang payak na pamumuhay. Araw-araw ay maaga silang bumabangon, nagdarasal at nagtutungo sa simbahan at palengke upang humingi ng tulong sa mga taong may mabubuting puso. Hindi sila umaasa sa himala. Ang tanging hangad nila ay makatawid sa bawat araw ng may pagkain at kapayapaan sa puso. Isang umaga, habang nakaupo sila sa lilim ng isang punong akasya malapit sa terminal ng bus, narinig nila ang malakas na usapan ng 2 konduktor. Grabe ang jackpot nitong linggo. Oo nga, mahigit 200 milyong piso raw. Ang sabi pa, wala pa ring lumalabas na nanalo. Napatingin si Elmer kay Claring. Naaalala mo ba ang tiket na ibinigay sa atin ng matanda? Bahagyang ngumiti si Claring. Oo, pero huwag na nating isipin yon. Baka kasi paso na. Posible. Maya-maya ay lumapit sa kanila si Mang Tino, isang matandang nagtitinda ng dyaryo na matagal na nilang kakilala. Mukhang malaki ang usapan ninyo. Napangiti si Elmer. Tungkol lang po sa loto. Tumango ang matanda. Nako, malaking halaga ang jackpot ngayon. Ang sabi sa balita, hindi pa rin kinukuha ng nanalo. Tahimik na nakinig ang mag-asawa. Kung sakaling may tiket kayo, dagdag ni Mang Tino, ipasuri ninyo. Wala namang mawawala. Natawa si Elmer. Mayroon nga po, pero regalo lang iyon. Mas lalo ninyo dapat ipacheck. Pagkaalis ng matanda ay nagkatinginan ng mag-asawa. Ano sa tingin mo? Tanong ni Elmer. Huminga ng malalim si Claring. Wala namang masama kung ipasuri. Sige, pero huwag tayong umasa. Tumango si Claring. Nangako tayo noon na hindi tayo magiging alipin ng pag-asa sa pera. Oo. Kinahapunan ay nagtungo sila sa isang maliit na lotto outlet sa kabilang bayan. Hindi sila agad pumasok. Nahihiya sila. Pakiramdam nila ay tila wala silang lugar sa loob ng tindahan. Maraming tao ang nakapila upang tumaya. Malinis ang kanilang mga damit. Samantalang sina Elmer at Claring ay suot pa rin ang kanilang mga lumang kasuotan na kupas na sa katagalan. Napansin sila ng isang babaeng empleyado. May maitutulong po ba ako? Magalang na inilabas ni Elmer ang tiket. Pwede po bang ipatingin kung may halaga pa ito? Ngumiti ang babae. Sige po. Isinaksak nito ang tiket sa scanner. Ilang segundo ang lumipas. Biglang tumigil ang babae. Muli niyang inulit ang pag-scan. Napakunot ang kanyang noo. Sandali lang po. Tinawag niya ang kanyang supervisor. Lumapit ang isang lalaking na 50 taong gulang. Sinuri nito ang tiket. Makalipas ang ilang sandali, ay tumingin ito kina Elmer at Claring. Saan ninyo nakuha ang tiket na ito? Nagkatinginan ng mag-asawa. Ibinigay lang po ng isang matanda. Tahimik ang supervisor. Maari po ba kayong sumama sa opisina? Biglang kinabahan si Claring. May problema po ba? Wala naman po. Bakit po? Mas mabuti pong doon tayo mag-usap. Lalong bumilis ang tibok ng puso nilang dalawa. Sa isip ni Elmer, baka may nagawa silang mali. Baka hindi pala maaring tanggapin ang tiket. O baka may kaso itong kinasasangkutan. Tahimik silang sumunod. Pagpasok sa maliit na opisina,
ay inalok sila ng tubig. Hindi pa rin nagsasalita ang supervisor. Makalipas ang ilang minuto ay muling sinuri nito ang tiket gamit ang isa pang makina. Tumawag ito sa telepono. May kinausap ng ilang minuto. Pagkatapos ay ibinaba ang telepono, umarap ito sa mag-asawa. Pasensya na po kung kinailangan namin kayong papasukin dito. Tahimik lamang sina Elmer at Claring. May gusto lang kaming tiyakin. Huminga ng malalim ang supervisor. Base sa unang pagsusuri, hindi na halos makahinga si Elmer. Tila tumugma ang lahat ng numerong nasa tiket ninyo. Nanlaki ang mga mata ni Claring. Hindi po namin naiintindihan. Ipinaliwanag ng supervisor. Kung makukumpirma ito sa pangunahing tanggapan, ang hawak ninyong tiket ang tumama sa jackpot. Parang tumigil ang mundo. Hindi makapagsalita ang mag-asawa. Nagkatinginan sila. Unti-unting napuno ng luha ang mga mata ni Claring. Napailing si Elmer. Hindi. Imposible po. Alam kong mahirap paniwalaan. Sagot ng supervisor. Kaya kailangan pa itong dumaan sa opisyal na beripikasyon. Napaupo si Claring. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi dahil sa saya, kundi dahil sa pagkabigla. Sa loob ng maraming taon ay hindi nila inakalang darating ang araw na maririnig nila ang mga salitang iyon. Tahimik na hinawakan ni Elmer ang kamay ng kanyang asawa. Huwag muna tayong magdiwang. Tumango si Claring. Oo. Hintayin muna natin ang opisyal na kumpirmasyon. Napangiti ang supervisor. Tama po iyon. Ibinigay nito ang listahan ng mga dokumentong kailangan nilang ihanda upang maiproseso ang beripikasyon ng tiket. Habang palabas sila ng opisina, tila magaan ang kanilang mga hakbang, ngunit mabigat ang kanilang mga iniisip. Hindi pa rin sila makapaniwala. Pagdating nila sa ilalim ng lumang tulay, tahimik silang naupo. Walang nagsasalita. Matagal. Hanggang sa mahina lamang na sinabi ni Claring, Elmer, ano yun? Kung totoong tayo nga ang nanalo. Hinawakan ni Elmer ang kanyang kamay. Hindi natin hahayaan na baguhin ng pera ang kabutihang meron tayo. Napaluha si Claring. Iyan din ang pangako ko. Sa gabing iyon, habang nakatanaw sila sa maliwanag na buwan, hindi na lamang pag-asa ang nasa kanilang mga puso. Kasabay nito ang kaba, pananabik, at ang tanong na magpapabago sa takbo ng kanilang buhay. Sila nga kaya ang tunay na nanalo sa jackpot. Hindi halos nakatulog sina Elmer at Claring ng gabing iyon. Sa bawat pagdilat nila ay naaalala nila ang sinabi ng supervisor sa Lotto Outlet. Bagaman, sinabi nitong kailangan pa ng opisyal na beripikasyon. Sapat na yon upang magbigay ng pag-asa at pangamba sa kanilang mga puso. Madalas ay napag-uusapan nila ang posibilidad na baka nagkamali lamang ang makina. Baka iba ang lumabas sa pangunahing opisina. Mahinang sabi ni Elmer habang nakatanaw sa ilog. Huwag muna tayong umasa ng sobra. Tugon ni Claring. Mas masakit kung mabibigo. Tumango si Elmer. Tama ang kanyang asawa. Sa loob ng maraming taon, natutuhan nilang huwag umasa sa mga bagay na hindi patiyak. Ang kahirapan ang nagturo sa kanila na tanggapin ang bawat araw ayon sa kung ano lamang ang ipinagkakaloob. Kinabukasan, maaga silang nagtungo sa tanggapan ng loto, dala ang tiket, ang lumang Biblia, at ang mga dokumentong naitabi nila sa kabila ng kanilang kalagayan. Pagpasok nila sa gusali ay kapansin-pansin ang malaking kaibahan ng kanilang anyo sa ibang mga taong naroon. Marami ang nakasuot ng mamahaling damit at tila may mga mahalagang lakad, ngunit walang ni isa sa kanila ang nagpababa ng tingin. Magalang silang naghintay sa itinuro sa kanilang upuan. Makalipas ang ilang minuto ay tinawag sila ng isang opisyal. Magandang umaga po. Kayo po ba sina Elmer at Claring? Opo. Pakisunod po ako. Pumasok sila sa isang pribadong silid kung saan naroon ang ilang opisyal.
na magsasagawa ng huling pagsusuri sa tiket. Maingat nilang inilapag ang tiket sa ibabaw ng mesa. Isa-isang sinuri ng mga eksperto ang bawat detalye nito. Ang serial number, petsa ng pag-imprenta, security markings, at ang opisyal na talaan ng mga nanalong numero. Tahimik ang buong silid. Tanging ang tunog ng mga papel at computer ang maririnig. Habang naghihintay, mahigpit na magkahawak kamay ang mag-asawa. Tahimik silang nananalangin. Lumipas ang halos 30 minuto na tila napakahaba para sa kanilang dalawa. Sa wakas ay tumayo ang pinuno ng pangkat. Lumapit ito sa kanila na may magiliw ng ngiti. Ginoong Elmer at Ginang Claring. Napalunok ang mag-asawa. Nais naming ipabatid na matagumpay na naipasa ng inyong tiket ang lahat ng proseso ng beripikasyon. Nanginginig ang mga kamay ni Claring. Nagpatuloy ang opisyal. Opisyal naming kinukumpirma na ang tiket na hawak ninyo ang nanalo sa jackpot. Hindi agad nakapagsalita si Elmer. Napaluha si Claring at napayakap sa kanyang asawa. Mahigpit din siyang niyakap ni Elmer habang kapwa umiiyak sa labis na emosyon. Hindi nila maramdaman ang saya lamang. Mas nangingibabaw ang pasasalamat. Sa loob ng maraming taon ay tiniis nila ang gutom, ulan, init ng araw at pangungutya ng ibang tao. Ngayon, tila unti-unting binubuksan ng Diyos ang isang bagong yugto ng kanilang buhay. Pagkaraan ng ilang sandali, ay inalok sila ng tubig at pinaupo. Ipinaliwanag ng mga opisyal ang mga susunod na hakbang. Kailangan po nating panatilihing lihim ang inyong pagkakakilanlan hanggat maaari para sa inyong seguridad. Tumango ang mag-asawa. May mga legal na proseso rin po bago maibigay ang kabuang premyo. Tahimik silang nakinig. Hindi sila sanay sa mga terminong legal at pinansyal, kaya bawat paliwanag ay mabuti nilang inuunawa. Isang financial advisor ang lumapit sa kanila. Marami pong nananalo sa loto ang nauubos ang yaman dahil sa maling paghawak ng pera. Ang aming payo ay huwag kayong magmadali sa paggastos. Ngumiti si Elmer. Hindi po kami sanay gumastos. Napatawa ang lahat sa silid. Ngunit alam nilang seryoso ang kanyang sinabi. Pagkatapos ng pagpupulong ay binigyan sila ng schedule kung kailan nila matatanggap ang kanilang premyo matapos ang lahat ng kinakailangang proseso. Paglabas nila ng gusali ay tila ibang mundo ang kanilang nakikita. Ang parehong mga kalsada, ang parehong mga sasakyan, ang parehong ingay ng lungsod. Ngunit ang kanilang kinabukasan ay hindi na katulad ng dati. Habang naglalakad ay napadaan sila sa isang maliit na karinderya. Claring, sabi ni Elmer, kumain muna tayo. Umupo sila sa isang sulok. Umorder sila ng simpleng ulam, adobo, kanin, at mainit na sabaw. Habang kumakain ay napansin ng may-ari ng karinderya ang kanilang masasayang mukha. Parang may magandang nangyari sa inyo. Nagkatinginan ng mag-asawa. Ngumiti lamang sila. Pinagpala lang po kami ngayong araw. Hindi na sila nagsalita pa. Nais nilang manatiling tahimik hanggang sa matapos ang lahat ng proseso. Pagsapit ng gabi ay bumalik sila sa ilalim ng lumang tulay. Tahimik silang naupo sa lugar na ilang taon nilang tinawag na tahanan. Pinagmasdan nila ang mga bituin. Alam mo, Claring, mahinang sabi ni Elmer, hindi ko ito kakalimutan. Ano yon? Ang lugar na ito. Napangiti si Claring. Dito tayo umiyak. Dito tayo nagutom. Dito rin tayo natutong mangarap. Huminga siya ng malalim. Kahit magkaroon tayo ng malaking bahay balang araw, gusto kong bumalik dito paminsan-minsan. Bakit? Para hindi natin makalimutan kung saan tayo nagsimula. Napaluha si Claring. Yan din ang gusto ko. Magkahawak kamay silang nanalangin. Hindi ninyo po kami pinabayaan noong wala kaming makain. Kaya ngayon pong pinagkalooban ninyo kami ng malaking biyaya. Gabayan ninyo kami upang magamit namin ito sa tama. Ilayo ninyo kami sa kayabangan,
kasakiman at maling landas. Sa kanilang panalangin, isang bagong pangako ang isinilang. Hindi sila magiging alipin ng kayamanan. Sa halip, gagamitin nila ito upang baguhin hindi lamang ang sarili nilang buhay, kundi pati ang buhay ng mga taong minsang nakasama nila sa paghihirap. Hindi pa nila alam na ang pinakamalaking pagsubok ay hindi ang pagiging mahirap, kundi ang pananatiling mabuti sa oras na maging mayaman na sila. Lumipas ang ilang linggo matapos ang opisyal na kumpirmasyon ng kanilang pagkapanalo. Matapos makumpleto ang lahat ng kinakailangang dokumento at legal na proseso, dumating ang araw na matagal nang hinihintay ni na Elmer at Claring. Tahimik silang nagtungo sa tanggapan kung saan ipagkakaloob ang kanilang premyo. Wala silang mamahaling sasakyan. Wala silang kasamang bodyguard. Suot pa rin nila ang kanilang malilinis ngunit simpleng kasuotan. Nang matapos ang pinal na pagpirma sa mga dokumento, isang opisyal ang ngumiti sa kanila. Binabati namin kayo. Kumpleto na ang lahat ng proseso. Maaari na ninyong matanggap ang inyong napanalunang jackpot. Napapikit si Elmer. Tahimik siyang napaluha. Hinawakan ni Claring ang kanyang kamay. Hindi nila akalaing darating ang araw na ito. Maraming taon silang namuhay na hindi alam kung saan kukuha ng susunod na pagkain. Ngayon, nasa harapan nila ang pagkakataong baguhin ang kanilang kinabukasan. Ngunit bago sila umalis, lumapit ang financial advisor na ilang ulit na ring nakausap ng mag-asawa. May isa pa po akong huling payo. Tahimik silang nakinig. Huwag ninyong isipin na kailangan ninyong gastusin agad ang inyong napanalunan. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng pera, kundi sa haba ng panahong kaya nitong suportahan ang inyong buhay. Tumango si Elmer. Ipinapangako po namin na magiging maingat kami. Paglabas nila ng gusali ay hindi sila nagtungo sa mamahaling tindahan o hotel. Sa halip, nagpasya silang bumalik muna sa ilalim ng lumang tulay. Nang makita sila ng kanilang mga kasamang palaboy, masaya silang sinalubong. Elmer, Claring, hindi namin kayo nakita nitong mga nakaraang araw. Ngumiti ang mag-asawa. May inayos lang kami. Hindi nila sinabi ang katotohanan. Nais muna nilang manatiling tahimik habang inaayos ang kanilang mga plano. Naupo sila sa dati nilang pwesto. Pinagmasdan nila ang lumang karton na naging higaan nila sa loob ng maraming taon. Marahang hinaplos ni Claring ang kupas na kumot. Ito ang naging saksi sa lahat ng hirap natin, tumango si Elmer, at sa lahat ng panalangin. Makalipas ang ilang sandali ay dumating ang isang batang dati nilang tinulungan. Kuya Elmer, Ate Claring. Masayang tumakbo ang bata papunta sa kanila. May dala itong 2 pandesal. Ito po ang ipinasalubong sa inyo ni nanay. Napangiti ang mag-asawa, tinanggap nila ang tinapay. Hindi nila sinabi na kaya na nilang bumili ng daan-daang pandesal. Mas mahalaga sa kanila ang pagmamahal na nakapaloob sa simpleng handog. Kinagabihan ay nag-usap silang mag-asawa tungkol sa kanilang unang gagawin. Ano ang una nating bibilhin? Tanong ni Claring. Ngumiti si Elmer. Bahay. Tumango si Claring. Pero hindi sobrang laki. Hindi rin sobrang mamahalin. Gusto ko, sabi ni Claring, na kapag tumingin tayo sa bahay natin, maramdaman pa rin nating simple lang ang buhay. Napangiti si Elmer. Iyan din ang nasa isip ko. Kinabukasan ay nagsimula silang maghanap ng bahay. Hindi sila pumili ng pinakamalaki o pinakamahal. Sa halip, pinili nila ang isang maayos, tahimik at ligtas na tahanan na may maliit na bakuran. Nang unang beses nilang mabuksan ang pintuan ng bahay, hindi napigilan ni Claring ang mapaluha. Malinis ang sahig, may sariling kusina, may silid tulugan, may banyo, mga bagay na dati ay pinapangarap lamang nila.
Tahimik na lumuhod ang mag-asawa sa gitna ng sala. Sabay silang nanalangin. Maraming salamat po sa biyayang ito. Tulungan ninyo kaming maging mabuting katiwala ng lahat ng ipinagkaloob ninyo sa amin. Pagkatapos ng panalangin ay tumayo si Elmer. May isa pa akong gustong gawin. Ano yon? Bumili tayo ng bagong higaan. Napangiti si Claring at unan at kumot. Napatawa silang dalawa. Noong gabing iyon, unang beses silang natulog sa isang tunay na kama. Ngunit bago sila matulog, inilagay ni Claring sa ibabaw ng maliit na mesa ang lumang Biblia at ang kupas na kumot na matagal nilang ginamit. Hindi natin ito itatapon, sabi niya. Bakit? Para lagi nating maalala kung paano tayo nagsimula. Tumango si Elmer. Hinding-hindi natin kakalimutan. Lumipas ang ilang araw. Unti-unti nilang inayos ang kanilang bagong tahanan. Hindi sila bumili ng mamahaling alahas. Hindi rin sila nagwaldas ng pera. Sa halip, gumawa sila ng listahan ng mga taong nais nilang tulungan. Nariyan ang mga matatandang palaboy na nakasama nila sa ilalim ng tulay. Ang batang minsang nagbahagi sa kanila ng pandesal. Ang mga pamilyang walang makain at ang mga batang hindi makapag-aral dahil sa kahirapan. Tahimik na tiningnan ni Elmer ang listahan. Claring, bakit, Kit? Pakiramdam ko, hindi ibinigay sa atin ang biyayang ito para lang yumaman tayo. Ngumiti si Claring. Naniniwala rin ako. Ibinigay ito para maging pagpapala tayo sa iba. Sa labas ng kanilang bagong bahay, unti-unting lumulubog ang araw. Hindi nila alam na ang balita tungkol sa kanilang biglaang pag-unlad ay magsisimulang kumalat. Kasabay nito, ang pagdating ng mga taong matagal na silang kinalimutan. Mga kamag-anak na hindi nagpakita noong sila ay naghihirap at mga taong may lihim na hangarin sa kanilang kayamanan. Ang tunay na pagsubok ay nagsisimula pa lamang. Ilang linggo, matapos lumipat sina Elmer at Claring sa kanilang bagong tahanan, nanatiling payapa ang kanilang buhay. Araw-araw ay maaga silang nagigising, nagdarasal, at sama-samang nag-aalmusal sa simpleng hapagkainan. Hindi pa rin sila nasanay sa katahimikan ng sariling bahay. Minsan ay napapangiti si Claring habang nagwawalis ng sala. Naalala mo ba, noong karton lang ang hinihigaan natin? Napangiti si Elmer. Oo, kapag umuulan, halos hindi tayo makatulog. Ngayon, may bubong na tayong matibay. Tahimik silang nagpasalamat sa bawat biyayang kanilang tinatanggap. Hindi nila ipinagsasabi sa maraming tao ang tungkol sa kanilang napanalunang jackpot. Ang tanging nakaalam ay ang ilang opisyal na humawak ng kanilang papeles at ang abogado na tumulong sa kanila sa legal na proseso. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimulang kumalat ang balita. May mga nakapansin na hindi na sila namamalimos sa lansangan. May mga nakakita sa kanilang bagong bahay. Unti-unti, naging usap-usapan ang bigla nilang pag-unlad. Isang umaga, habang nagdidilig si Claring ng mga halamang itinanim niya sa bakuran, may humintong sasakyan sa harap ng kanilang bahay. Lumabas ang isang lalaki at isang babae na kapwa bihis na bihis. Napatingin si Elmer mula sa loob ng bahay. Parang pamilyar sila. Paglapit ng dalawa ay agad silang ngumiti. Elmer! Nanlaki ang kanyang mga mata. Kuya Renato? Mahigit 10 taon na silang hindi nagkita. Noong panahong wala pang tirahan sina Elmer at Claring, minsan silang lumapit kay Renato upang humingi ng pansamantalang matutuluyan, ngunit malamig silang tinanggihan. Huwag kayong dito, marami na kaming problema. Hindi kailanman nakalimutan ni Elmer ang araw na yon. Ngunit hindi rin siya nagtanim ng galit. Ngayon, nakatayo sa kanyang harapan ang kapatid niyang matagal nang hindi nagparamdam. Lumapit si Renato
at mahigpit siyang niyakap. "Kumusta ka na, bunso?" Mahinang ngumiti si Elmer. "Mabuti naman." Nakisali rin ang asawa ni Renato. "Naku, napakaganda ng bahay ninyo." Magalang silang pinatuloy ni Claring sa loob. Naghanda siya ng kape at tinapay. Habang nagkukwentuhan, kapansin-pansin na paulit-ulit na pinupuri ni Renato ang bahay at ang mga bagong kasangkapan. Makalipas ang ilang sandali, ay napunta ang usapan sa tunay nilang pakay. "Elmer," sabi ni Renato, "alam mo namang magkapatid tayo." Tumango si Elmer. "May maliit sana kaming negosyo." "Talaga?" "Kulang lang kami ng puhunan." Tahimik na nakinig ang mag-asawa. Naisip naming baka pwede kang magpahirap. Hindi agad sumagot si Elmer. Hindi dahil sa ayaw niyang tumulong, kundi dahil naalala niya ang payo ng financial advisor. Huwag basta maglabas ng malaking halaga nang hindi pinag-iisipan. Ngumiti siya. "Kuya, gusto kitang tulungan." Lumiwanag ang mukha ni Renato. "Talaga? Pero gusto kong makita muna ang plano ng negosyo." Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng kanyang kapatid. "Plano? Oo, gusto kong masiguro na magiging maayos ang paggamit ng pera." Natahimik si Renato. "Akala ko ba pamilya tayo?" Tahimik na sumagot si Elmer. "Dahil pamilya tayo, gusto kong makatulong sa paraang hindi masasayang ang tulong." Hindi na nakapagsalita si Renato. Makalipas ang ilang minuto ay nagpaalam na rin sila. Pagkaalis ng mag-asawa ay napabuntong hininga si Claring. "Sa tingin mo magtatampo sila?" "Posible. Bakit hindi mo na lang ibinigay ang hinihingi nila?" Ngumiti si Elmer. "Dahil ayokong masira ang relasyon namin dahil sa pera." Kinabukasan ay may dumating na naman. Pinsan, tiyahin, malalayong kamag-anak, may humihingi ng puhunan. May nagpapasagot ng utang, may gustong ipabili ng sasakyan, may humihiling ng malaking halaga para sa iba't ibang dahilan. Napansin ni Claring na halos araw-araw ay may kumakatok sa kanilang pintuan. Isang gabi ay seryoso silang nag-usap. "Elmer, ano yon? Kailangan nating gumawa ng malinaw na hangganan." Tumango siya. "Ayaw kong dumating ang araw na isipin nilang obligado tayong ibigay ang lahat. Kawawa rin tayo kapag ganoon." Napagkasunduan nilang magtatag ng isang simpleng tuntunin. Tutulong sila sa mga tunay na nangangailangan. Ngunit hindi sila magbibigay ng malaking halaga nang walang maayos na dahilan o plano. Mas nais nilang magbigay ng pagkakataon kaysa umasa ang iba sa limos. Makalipas ang ilang araw ay bumalik sina Renato. Sa pagkakataong ito, may dala na silang detalyado plano ng negosyo. Maingat itong binasa ni Elmer at Claring. Nakikita nilang pinag-isipan ito. Ngumiti si Elmer. "Kuya, ngayon handa na kaming tumulong." Napaluha si Renato. "Pasensya ka na sa nangyari noon." Tahimik na ngumiti si Elmer. "Matagal na kitang pinatawad." Tumayo ang magkapatid at mahigpit na nagyakap. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, nabawasan ang bigat na matagal nilang dala sa kanilang mga puso. Ngunit habang unti-unting naaayos ang kanilang relasyon sa pamilya, may mga taong lihim na nagmamasid sa kanilang bagong buhay, may mga naiinggit, may mga nagbabalak samantalahin ang kanilang kabutihan. At hindi nagtatagal, isang malaking pagsubok ang muling haharapin ni Elmer at Claring. Isang pagsubok na susukat hindi sa kanilang yaman, kundi sa kanilang karunungan at katatagan. Lumipas ang ilang buwan mula nang manalo sina Elmer at Claring sa loto. Unti-unti na nilang nasasanay ang kanilang sarili sa bago nilang pamumuhay. Nanatili silang mapagkumbaba at hindi nagbago ang kanilang pakikitungo sa kapwa. Tuwing linggo ay nagsisimba sila ng magkasama. Pagkatapos ng misa, bumibisita sila sa ilalim ng lumang tulay kung saan sila dating nanirahan. Nagdadala sila ng pagkain, damit
at mga pangunahing pangangailangan para sa mga pamilyang nananatili pa rin doon. Hindi nila ipinapamukha ang kanilang pagtulong. Mas gusto nilang tahimik na maging pagpapala sa iba. Isang umaga, habang inaayos ni Elmer ang mga papeles ng kanilang maliit na foundation para sa mga mahihirap, may isang mamahaling sasakyan ang huminto sa harap ng kanilang bahay. Lumabas ang isang lalaking nasa 40 taong gulang. Maayos ang kasuotan at may bitbit na leather briefcase. Lumapit ito sa kanilang gate. "Magandang umaga po. Ako si Victor Salazar." Magalang siyang sinalubong ni Elmer. "Magandang umaga rin po. Ikinagagalak ko kayong makilala. Matagal ko na pong naririnig ang tungkol sa inyong kabutihan." Pinatuloy nila ang lalaki sa loob ng bahay. Habang umiinom ng kape, magalang nitong ipinakilala ang sarili bilang isang negosyante. "Nabalitaan kong nais ninyong makatulong sa maraming tao." "Opo," sagot ni Claring. "Iyon po ang hangarin namin." Ngumiti si Victor. "Kung ganoon, may magandang pagkakataon akong maiaalok sa inyo." Tahimik na nakinig ang mag-asawa. Ipinaliwanag ni Victor ang isang malaking proyekto. Ayon sa kanya, magtatayo raw sila ng mga murang pabahay para sa mahihirap. Kailangan lamang umano ng mga mamumuhunan upang agad itong maisakatuparan. Naglabas siya ng makakapal na dokumento. May mga larawan, may mga plano, may mga numero. Sa unang tingin ay tila maayos ang lahat. "Kapag naging bahagi kayo ng proyekto," sabi ni Victor, "hindi lamang lalaki ang inyong puhunan, libo-libong pamilya pa ang matutulungan." Napatingin si Claring kay Elmer. Maganda ang layunin, ngunit may kung anong bumabagabag sa kanilang damdamin. Humingi muna sila ng panahon upang pag-isipan ito. "Wala pong problema," sagot ni Victor. "Pabalik na lamang ako sa susunod na linggo." Pagkaalis ng bisita ay tahimik na naupo ang mag-asawa. "Ano ang tingin mo?" tanong ni Claring. Maganda ang sinasabi niya. Pero, oo, parang may kulang. Hindi maipaliwanag ni Elmer ang kanyang nararamdaman. Hindi siya sanay sa malalaking negosyo, ngunit natutuhan niyang huwag basta magtiwala. Kinabukasan ay nakipagkita sila sa abogado at financial advisor na matagal nang gumagabay sa kanila. Maingat na sinuri ng abogado ang mga dokumento. Habang tumatagal ang pagsusuri, lalong nagiging seryoso ang kanyang muka. Pagkaraan ng halos 1 oras ay ibinaba niya ang mga papeles. "May problema ba?" tanong ni Claring. Huminga ng malalim ang abogado. "Malaki." Nagkatinginan ng mag-asawa. Marami sa mga permit na nakasaad dito ay hindi beripikado. Dagdag pa ng financial advisor, may ilang kumpanyang binanggit sa dokumento na wala palang aktibong operasyon. Nabigla si Elmer. "Ibig sabihin, posibleng panlilin lang ang alok na ito." Natahimik ang mag-asawa. Hindi nila akalaing may taong gagamit ng kanilang kabutihan upang makapanloko. Lumipas ang 3 araw. Muling bumalik si Victor sa kanilang bahay. Ngumiti ito nang makita ang mag-asawa. "Nakapagdesisyon na ba kayo?" Magalang na tumayo si Elmer. "Opo." "Lilipat na ba tayo sa pagpirma ng kasunduan?" Umiling si Elmer. "Pasensya na po. Hindi kami sasali sa proyekto." Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Victor. "Bakit naman?" "Ipinasuri po namin ang mga dokumento." Nanahimik ang lalaki. May nakita pong mga hindi tugma. Ilang segundo itong hindi nagsalita. Pagkatapos ay pilit na ngumiti. Siguro ay may hindi lang sila naunawaan. Magalang ngunit matatag ang tinig ni Elmer. "Hindi po kami maglalabas ng pera hanggat hindi kami ganap na nakatitiyak." Napabuntong hininga si Victor. "Sayang." Tumayo siya at mahinahong na nagpaalam. Ngunit bago tuluyang umalis ay lumingon siya. Hindi lahat ng pagkakataon ay dumarating ng 2 beses. Ngumiti lamang si Elmer. Mas mabuti na pong makaligtaan ng isang pagkakataon kaysa magsisi habang buhay.
Pagkaalis ng lalaki ay nakaramdam ng malaking ginhawa ang mag-asawa. Makalipas ang ilang linggo, nabalitaan nila sa telebisyon na isang grupo ng mga negosyante ang inaresto dahil sa umano'y panloloko sa mga mamumuhunan gamit ang peking proyekto sa pabahay. Kabilang sa mga pangalan ang lalaking nagpakilalang si Victor Salazar. Napahawak si Claring sa dibdib. Kung hindi tayo naging maingat, dahil sa gabay ng Diyos at sa mga taong pinagkakatiwalaan natin, sagot ni Elmer, naiwasan natin ang malaking kapahamakan. Mula noon ay lalo nilang pinag-ibayo ang pag-iingat sa bawat taong lumalapit sa kanila. Natunayan nilang ang kayamanan ay hindi lamang umaakit ng mga nangangailangan. Umaakit din ito ng mga taong handang manloko para sa sariling kapakinabangan. Sa kabila nito, hindi nila hinayaang mawala ang kanilang tiwala sa kabutihan. Sa halip, mas naging matalino sila sa pagtulong sapagkat naniniwala silang ang tunay na kabutihan ay hindi lamang may mabuting puso. Ito rin ay may kasamang karunungan. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang kanilang misyon. Sa kanilang muling pagbisita sa ilalim ng lumang tulay, makikilala nila ang isang batang ulilang magpapabago sa kanilang buhay sa paraang hindi kailanman nila inasahan. Makalipas ang ilang linggo matapos nilang makaiwas sa isang malaking panloloko, nagpatuloy sina Elmer at Claring sa kanilang tahimik na pamumuhay. Hindi sila naging abala sa pagpaparami ng kanilang yaman. Sa halip, mas inilalaan nila ang kanilang oras sa pagtulong sa mga taong tunay na nangangailangan. Tuwing Sabado ng umaga, bumabalik sila sa ilalim ng lumang tulay na minsan nilang naging tahanan. Nagdadala sila ng mga lutong pagkain, damit, gamot at mga pangunahing pangangailangan para sa mga pamilyang kapos sa buhay. Hindi nila ito ginagawa upang makilala. Ginagawa nila ito dahil alam nila ang pakiramdam ng magutom, mawalan ng matutulugan at mawalan ng pag-asa. Sa isa sa kanilang mga pagbisita, napansin ni Claring ang isang batang lalaki na tahimik na nakaupo sa gilid ng ilog. Payat ito at marumi ang kasuotan. Hawak-hawak nito ang isang lumang bag na tila iyon lamang ang natitirang pag-aari niya. Lumapit si Claring. "Magandang umaga, anak. Bakit mag-isa ka rito?" Nagulat ang bata ngunit magalang na tumayo. "Ako po si Noel. Nasaan ang mga magulang mo?" Napayuko ang bata. "Wala na po." Natahimik si Claring. Lumapit din si Elmer at mahinahong kinausap ang bata. "May kamag-anak ka ba?" "Opo, pero umalis na po sila sa probinsya. Naiwan po ako rito." Sa murang edad ay natuto ng mamalimos si Noel upang mabuhay. Kung minsan ay nangangalakal siya ng bote at karton. Kung wala siyang makuha, natutulog siyang gutom. Habang ikinukwento ng bata ang kanyang buhay, unti-unting napuno ng luha ang mga mata ni Claring. Naalala niya ang sarili nilang pinagdaanan noon. Hindi rin sila nagkaroon ng taong sasalos sa kanila. Tahimik na inilabas ni Elmer ang baon nilang pagkain. "Sabay tayong kumain," nag-atubili si Noel. "Huwag po, baka kulangin kayo." Ngumiti si Elmer. "Mas masarap ang pagkain kapag pinagsasaluhan." Unti-unting napangiti ang bata. Habang kumakain, napansin ng mag-asawa ang likas na kabutihan ni Noel. Magalang ito, mapagpasalamat, at sa kabila ng kanyang kalagayan, hindi siya humihingi ng sobra. Pagkatapos nilang kumain ay nagtanong si Claring. "Nag-aaral ka ba?" Umiling ang bata. "Huminto po ako noong grade 4. "Bakit?" "Wala na pong pambayad sa mga kailangan sa paaralan." Tahimik na nagkatinginan ng mag-asawa. Sa kanilang mga puso ay tila may iisang pa siyang nabubuo. Kinabukasan ay muli nilang hinanap si Noel. Nang makita sila ng bata ay agad itong ngumiti. "Akala ko po hindi na kayo babalik." Lumapit si Claring at marahang hinawakan ang kanyang balikat. "May gusto sana kaming itanong." "Ano po iyon?" "Handa ka bang bumalik sa pag-aaral?"
Nanlaki ang mga mata ni Noel. Talaga po? Tumango si Elmer. Hindi lang yon. Huminga siya ng malalim. Kung papayag ka, gusto naming maging bahagi ng buhay mo. Hindi agad nakapagsalita ang bata. Unti-unti siyang napaluha. Matagal ko na pong hinihiling na magkaroon ulit ng pamilya. Hindi na napigilan ni Claring ang pagyakap sa bata. Wala kang dapat ikatakot. Mula ngayon, hindi ka na nag-iisa. Sa tulong ng mga kinauukulang tanggapan, sinimulan ni na Elmer at Claring ang legal na proseso upang maging tagapag-alaga ni Noel. Sinigurado nilang maayos ang bawat hakbang upang maprotektahan ang kapakanan ng bata. Habang hinihintay ang mga kinakailangang dokumento, pansamantala muna nilang pinatuloy si Noel sa kanilang tahanan. Noong unang gabi, hindi makatulog ang bata. Lumapit si Elmer. Bakit gising ka pa? Tito? Oh? Hindi po ako sanay matulog sa kama. Napangiti si Elmer. Kami rin noon. Tahimik silang nagkwentuhan hanggang sa makatulog si Noel. Lumipas ang mga buwan. Unti-unting nagbago ang buhay ng bata. Nakabalik siya sa paaralan. Nagkaroon siya ng mga kaibigan, natutong mangarap muli. At higit sa lahat, naramdaman niyang may mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Isang gabi, habang sabay silang naghahapunan, biglang nagsalita si Noel. Tito Elmer, Tita Claring, napatingin silang dalawa. Salamat po. Para saan? Dahil hindi ninyo ako tinuring na kaawa-awa. Tinuring ninyo akong anak. Napuno ng luha ang mga mata ng mag-asawa. Hindi man sila biniyayaan ng sariling anak. Ngayon ay naramdaman nilang may isang batang ipinagkatiwala sa kanila ng tadhana. Habang pinagmamasdan nila si Noel na masayang nag-aaral sa sala, sabay na nagdasal sina Elmer at Claring. Hindi na lamang sila naging mayaman sa salapi. Naging mayaman din sila sa pagmamahal at pag-asa. Ngunit habang unti-unting lumalawak ang kanilang pagtulong sa kapwa, may isang trahedyang magaganap sa kanilang dating komunidad sa ilalim ng tulay, isang pangyayaring magtutulak sa kanila upang gumawa ng mas malaking hakbang para sa kapakanan ng mga mahihirap. Maaliwalas ang umaga nang ihatid ni na Elmer at Claring si Noel sa paaralan. Habang pinagmamasdan nila ang batang masayang pumapasok sa silid-aralan, hindi nila maiwasang mapangiti. Hindi ko akalaing mararanasan nating ihatid ang isang batang papasok sa eskwela, sabi ni Claring. Nakakatuwang isipin, tugon ni Elmer. Parang binigyan tayo ng Diyos ng panibagong dahilan para magsikap. Pagkatapos nilang makauwi, naghahanda na sana sila ng mga relief goods na ipamamahagi sa ilalim ng lumang tulay nang biglang tumunog ang telepono. Isa iyon sa mga voluntaryong tumutulong sa kanilang programa. Kuya Elmer, may malaking sunog po sa ilalim ng lumang tulay. Biglang tumayo si Elmer. Ano? Kumusta ang mga tao roon? Marami pong nawala ng tirahan. Mabuti na lamang at karamihan ay nakalabas agad. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Kasama ang ilang voluntaryo, agad silang nagtungo sa lugar. Pagdating nila ay bumungad sa kanila ang makapal na usok at mga abo ng mga kubol na dating kanilang tinitirhan. May mga batang umiiyak. May matatandang nakaupo sa gilid ng kalsada habang hawak ang ilang gamit na nailigtas. May mga magulang na hindi malaman kung saan magsisimulang muli. Napahinto si Claring, tumulo ang kanyang mga luha. Dito tayo nagsimula, mahina niyang sabi. Tumango si Elmer. At ngayon, sila naman ang dumaranas ng pinagdaanan natin. Hindi na sila nagdalawang isip. Agad nilang ipinabukas ang mga truck na may dalang pagkain, inuming tubig, umot, gamot at mga damit. Isa-isa nilang inabot ang mga ito sa mga naapektuhan. Ngunit habang tumatagal, napagtanto ni Elmer na hindi sapat ang pansamantalang tulong. Kinagabihan, habang nasa bahay sila, seryoso silang nag-usap.
Claring. Ano iyon? Naalala mo ba ang sinabi natin noon? Alin doon? Na kung bibigyan tayo ng pagkakataon, tutulungan nating magkaroon ng mas magandang buhay ang mga katulad natin. Tahimik na tumango si Claring. Ano ang nasa isip mo? Huminga ng malalim si Elmer. Gusto kong magpatayo ng isang maliit na pabahay. Nanlaki ang mga mata ni Claring. Para sa mga pamilyang walang matirhan? Oo. Hindi bilang utang na loob. Hindi rin bilang limos, kundi bilang pagkakataon para makapagsimula silang muli. Napangiti si Claring. Yan ang pinakamagandang ideyang narinig ko. Kinabukasan ay agad silang nakipagpulong sa kanilang abogado, arkitekto, at mga kinatawan ng lokal na pamahalaan. Maingat nilang inilahad ang kanilang plano. Hindi nila nais magtayo ng pansamantalang tirahan lamang. Ang nais nila ay isang maayos na komunidad. May matitibay na bahay. May maliit na parke. May palaruan para sa mga bata. May multipurpose hall para sa mga pagpupulong at libreng pagsasanay sa kabuhayan. May maliit na klinika para sa mga may sakit. At higit sa lahat, may dignidad ang bawat pamilyang maninirahan doon. Ilang buwan ang ginugol sa pagplano. Siniguro nilang legal ang bawat proseso at maayos ang paggamit ng pondo. Nang magsimula ang konstruksyon, madalas bumisita sina Elmer at Claring sa lugar. Hindi bilang may-ari, kundi bilang mga taong minsan ding nawala ng tahanan. Isang araw, nilapitan sila ng isang matandang babae na dati nilang kapitbahay sa ilalim ng tulay. Hindi ko akalaing kayo ang magiging dahilan para magkaroon kami ng bagong bahay. Ngumiti si Claring habang hinahawakan ang kamay nito. Hindi po kami. Ang Diyos ang nagbigay sa amin ng pagkakataong makatulong. Lumipas ang halos 1 taon. Natapos ang unang hanay ng mga bahay. Isa-isang lumipat ang mga pamilyang matagal nang walang sariling tirahan. Marami ang umiiyak sa tuwa. May mga batang na ngayon lamang nagkaroon ng sariling higaan. May mga magulang na unang beses nakatulog nang hindi nangangambang mabasa ng ulan ang kanilang mga anak. Sa araw ng pagbubukas ng komunidad, inimbitahan ang lahat ng mga pamilyang makikinabang. Hindi naghanda sina Elmer at Claring ng marangyang programa. Simple lamang, may panalangin, may pasasalamat, at may pangakong pananatilihin nilang bukas ang kanilang puso sa mga nangangailangan. Habang pinagmamasdan nila ang mga batang masayang naglalaro sa bagong parke, marahang nagsalita si Claring. Elmer, bakit? Kung hindi ibinigay sa atin ng matandang iyon ang tiket ng loto, hindi natin mararanasan ang lahat ng ito. Tumango si Claring. At hindi rin natin mababago ang buhay ng napakaraming tao. Ngumiti si Elmer. Marahil, ang pinakamalaking premyo ay hindi ang perang napanalunan natin, kundi ang pagkakataong maging pagpapala sa iba. Hindi nila alam na sa mga susunod na araw ay muling mag-cruise ang landas nila at nang matandang nagbigay sa kanila ng tiket ng loto, isang pagkikitang maglalantad ng isang lihim na matagal nang nakatago. Mahigit 1 taon na ang lumipas mula nang manalo sina Elmer at Claring sa loto. Ang dating mag-asawang pulubi ay naging inspirasyon ng maraming tao dahil sa kanilang kabutihan at pagiging mapagkumbaba. Sa kabila ng kanilang kayamanan, hindi nagbago ang kanilang puso. Hindi sila namuhay sa karangyaan. Hindi sila nagpalamon sa kasikatan. Mas pinili nilang maglingkod at magbigay ng pag-asa sa mga nangangailangan. Ang kanilang maliit na proyekto sa pabahay ay unti-unti nang lumawak. Marami ng pamilya ang nagkaroon ng sariling tahanan. Maraming bata ang nakabalik sa pag-aaral sa pamamagitan ng kanilang mga scholarship. Ang maliit na klinika na kanilang itinayo ay nakapagbigay ng libreng gamutan at gamot sa mga kapuspalad. Isang umaga,
Habang sinusuri ni Elmer ang progreso ng isa pang pabahay na kanilang ipinatatayo, may isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Nang magtama ang kanilang mga mata, agad siyang napahinto. "Ikaw." Ngumiti ang matanda. "Matagal na tayong hindi nagkita, Elmer." Nanlaki ang mga mata ni Elmer. Hindi niya malilimutan ang mukhang iyon. Ito ang matandang minsang humingi ng tulong sa kanya sa pagtawid sa kalsada at nagbigay ng tiket ng loto bilang pasasalamat. Kayo po." Lumapit si Claring at nagulat din nang makilala ang matanda. Magalang nila itong pinaupo at pinaghainan ng pagkain. Habang kumakain, napansin ni Elmer na tila mas mahina na ang matanda kaysa noong una nila itong nakita. "Matagal na po namin kayong hinahanap." Ngumiti ang matanda. "Alam ko. Bakit po hindi na kayo nagpakita?" Tahimik muna ito bago sumagot. "Gusto kong makita kung paano ninyo gagamitin ang biyayang dumating sa inyo." Nagkatinginan ng mag-asawa. "Hindi po namin kayo naiintindihan." Humigop ng tubig ang matanda. "Alam ba ninyo kung bakit ko ibinigay ang tiket na yon?" Umiling ang dalawa. "Dahil noong araw na inalalayan ninyo akong tumawid sa kalsada, nakita ko ang kabutihan ninyo." Nahulog ang tiket, ngunit hindi ninyo ito itinago. Marami ang maaaring nagtangkang angkinin iyon. Ngunit isinauli ninyo ito nang walang pag-aalinlangan. Tahimik na nakinig sina Elmer at Claring. "May dala akong isa pang tiket noon." "Iyon ang ibinigay ko sa inyo." Napaluha si Claring. "Kung hindi po ninyo iyon ginawa, marahil ay nasa ilalim pa rin kami ng tulay." Ngumiti ang matanda. "Hindi." Nagulat sila sa sagot nito. "Hindi ang tiket ang nagbago sa buhay ninyo. Kayo mismo." Napakunot ang noo ni Elmer. "Kung sakim kayo, inangkin ninyo sana ang una kong tiket. Kung naging mapagmataas kayo matapos manalo, nawala na sana ang lahat. Kung naging makasarili kayo, wala sanang nabago sa buhay ng ibang tao." Huminto siya sandali bago ipinagpatuloy. "Ang pera ay kasangkapan lamang. Ang tunay na kayamanan ay ang pusong marunong magmahal, magpatawad at magbahagi." Hindi napigilan ng mag-asawa ang mapaluha. Napagtanto nilang tama ang matanda. Hindi sila pinagpala upang maging tanyag. Pinagpala sila upang maging pagpapala. Makalipas ang ilang oras ay nagpaalam ang matanda. Bago siya umalis, ay iniabot niya ang isang maliit na kahon kay Elmer. "Ano po ito?" "Isang alaala." Pagkaalis ng matanda, ay binuksan nila ang kahon. Sa loob nito ay naroon ang isang lumang rosaryo at isang maikling liham. Binasa ito ni Claring. "Huwag ninyong hayaang baguhin ng kayamanan ng inyong puso. Sa araw na makalimutan ninyo ang pinagmulan ninyo, doon magsisimulang mawala ang tunay ninyong yaman." Tahimik na isinara ni Elmer ang liham. Inilagay niya ito sa tabi ng lumang Biblia at ng kupas na kumot na matagal nilang iningatan. Lumipas pa ang maraming taon. Lumawak ang kanilang mga proyekto. Nakapagpatayo sila ng mga paaralan, karagdagang pabahay, mga livelihood center at mga klinika sa iba't ibang lugar. Libo-libong pamilya ang natulungan nilang makapagsimulang muli. Si Noel ay nagtapos ng kolehiyo ng may karangalan. Pinili niyang maging isang guro upang maibahagi rin sa iba ang kabutihang minsang ipinagkaloob sa kanya. Sa araw ng kanyang pagtatapos, niyakap niya sina Elmer at Claring. "Kayo ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ako ng kinabukasan." Ngumiti si Elmer. "Hindi anak. Naging matatag ka dahil pinili mong magsumikap." Habang lumulubog ang araw, muling bumisita ang mag-asawa sa ilalim ng lumang tulay. Tahimik nilang pinagmasdan ang lugar. Wala na ang mga karton na dati nilang hinihigaan. Marami na sa kanilang mga dating kasamahan ang may sarili ng tahanan at disenteng kabuhayan. Hinawakan ni Claring ang kamay ng kanyang asawa. "Naalala mo ba ang unang gabi natin dito?
Oo, wala tayong pagkain, wala tayong pera, pero meron tayong pag-asa. Tumango si Elmer at iyon ang hindi natin kailanman binitiwan. Tahimik silang nanalangin bilang pasasalamat. Hindi para sa milyon-milyong pisong kanilang napanalunan, kundi para sa pagkakataong mabago ang kanilang buhay at maging daan upang mabago rin ang buhay ng napakaraming tao. At sa kanilang pag-uwi, dala nila ang pinakamahalagang aral na hindi mabibili ng anumang halaga. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng perang hawak ng tao, kundi sa dami ng pusong kanyang natulungan at pag-asang kanyang naibahagi. Wakas.